Dobleng hinagpis ang nararamdaman ngayon ng isang pamilya sa Rizal kasunod ng pagpanaw ng kanilang kaanak na OFW sa Kuwait. Ibang bangkay kasi ang naiuwi sa Pilipinas. Magbabalita si Rainiel Pawi. Masalimuot ang salubong ng bagong taon para kay Angel Alvarado. January 2 nang mabalitaan niyang namatay ang ina niyang si Jenny, isang domestic worker sa Kuwait. Makalipas ang isang linggo na sundo na sa airport ang inaakalang kabaong ng ina saka dinala sa punerarya sa Cavite. Pero nang buksan, imbes na kanyang ina, isang Nepali national ang laman ng kabaong. Katrabaho raw ito ng kanyang nanay na si Jenny. Ang dami pong pasa ng Nepali. So ako po, nag-isip ako na gano'n din nangyari sa nanay ko. Sabi ko, baka ganito rin nangyari sa mama ko. Ilang araw po kami hindi makatulog, na trauma po kami sa nakita naming katawan. Dahil sa nangyari, hindi lang daw labis na kalungkutan ang naramdaman ng pamilya. Nagtatanong pa sila ngayon kung bakit nagkamali ang gobyerno. Imbis na po malungkot kami, nagdadalamhati kami, yung pagdating po, galit po naramdaman namin. Tapos po, sabi ko, bakit wala siyang nunal? Bakit ang liit niya? Iniimbestigahan naman na ng Department of Migrant Workers kung bakit maling katawan ang naiuwi sa Pilipinas. Inaayos na rin umano nila ang mabilisang pagpapauwi sa tamang mga labi ng OFW. Ayon sa report mula sa Philippine Embassy sa Kuwait, cold suffocation o mula sa uling na ginamit na pampainit ang sanhi ng pagkamatay ng Pinay at dalawang Nepali. Dahil daw sa usok na nalanghap na cardiac arrest ang Pinay. Handa umanong lumapit ang pamilya Alvarado kay Pangulong Bongbong Marcos para makamtan ng hustisya at maliwanagan sa nangyaring palit katawan. Nais din nilang magkaroon ng mas malalimang investigasyon para malaman ang totoong dahilan sa pagkamatay ni Jenny. Dahil naman sa pangyayari, itinutulak ng isang grupo ng mga domestic worker ang pagpapatupad muli ng deployment ban sa Kuwait. Matutulad lang siya doon sa nating mga nagdaang OFW na nakaranas ng ganito na naging kwento na lang siya, hindi na natin nalaman kung siya ba ay nabigyan ng hustisya. Para sa 1PH, Rainiel Pawid, News 5.